May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam at syempre kasama rin po natin ngayon. Hi, ako po Sofia. Ayan ang ating kasamahan sa News Center, Miss Sofia Gans. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napakaganda po ng ating talakayan ngayon. May kinalaman po sa internet. Yan. Ikaw ba, Miss Sofia, nung ikaw ay nasa eskwelahan, ikaw ba ay exposed na, gumagamit na kayo ng mga AI, ganyan? AI? Hindi pa naman AI, pero oo, bata pa lang ako, may internet na kami noon. Bata pa lang. Fresh grad kasi to. Kasi kami nung bata, well, talagang libro talaga kami. So, dictionary kapag hahanap ng mga assignment. Ngayon po kasi, dahil nga sa ating new technologies, di ba ang pinakauso ngayon, di ba, yung ChatGPT. Meron ding mga Gemini, ano pa ba? At yun lang yung alam ko, ChatGPT lang kasi pinakasikat ngayon na controversial ay ang DeepSeek. Ay, oo. Di ba? Yung DeepSeek ngayon ay isa na sa pinakasikat, pinaka-most parang download app yata no sa mga Android tsaka sa Apple, kung saan dito para siyang AI na pwede ka na gumawa ng assignment. Pag halimbawa may assignment si teacher, yan. Oo. Copy-paste na lang. Pero may mga ano na rin ngayon parang nahahalata na ng mga teacher. Of course Siyempre. naman. Oo. Ako bilang isang guru din, meron din kaming mga AI na ginagamit para i-check kung kinapi-paste ba ito, gumamit ba ng grammar correction, at saka gumamit ba ng yung mga AI din. AI, oo. At usually, most of the time, 97%. Nakalungkot, no? Grabe. Yung mga pag may pinagawa ka sa mga estudyante, puro mga AI generated. Ultimo, simpleng tanong nga, in-AI pa din. Kaso nga lang, hindi lang yan, no? Ngayon po, dahil pinag-usapan pa lang natin, yung mga, di ba, nasa college students, yung mga nasa secondary level, in fact, pati yung mga nasa primary level, elementary po, at saka high school, talagang exposed na sila sa internet. Ayan. At alam naman natin na kahit napakaganda po ng dulot ng internet sa atin, may mga advantages, meron din po siyang mga disadvantages. Yes, of Ayan. course. Kapag yung mga na-abuse na po, no? Kadalasan, kapag very parang aware na yung mga estudyante sa internet, kung hindi man tinatamad na gumawa ng assignment, nagiging source na po ito ng mga cyberbullying. Yes. Yung iba nga sa mga work, 'di ba? Meron din hindi nila alam na commit cyber libel. Oh. 'Di ba? So, yun yung mga danger kapag medyo tayo po ay masyado ng expose sa internet. Yan. Kaya medyo ako kinakabahan ako, Miss Sofia, kasi I have 3 kids. Kung paano sila pag lumaki na. No? Kasi ngayon kasi talagang hindi po pwede, bawal sa kanila internet unless otherwise, kunyari ang pinapanood mga National Geographic, Cocomelon. pag yung pag toddler, yan, Cocomelon, ganyan. Tapos dati kasi dun sa ang namimiss ko nung unang panahon, hindi ko alam kung naabutan mo, siniskwela. Alam ko lang, pero hindi ko po napapanood. Di ba? Yung mga maraming palabas nun na may kinalaman sa mga educational shows. Ayan, sa ABS-CBN, sa GMA. Sa atin, dito sa DZRH, meron tayong Art to Art. Diba? So, may mga, educational program din, usapang legal. Tapos, health din, meron din po. Pero sa mga bagets, ayan,
Ito yung mga pang-elementary, yun yung mga shows na parang hinahanap natin. At saka meron na rin, alam mo, dahil nga yung mga teacher sa mga pampublikong lugar, meron silang mga TV, tapos parang meron na silang isasalang na mga educational materials. However, yung mga educational materials kasi na yon, pwedeng ano kasi yun gawa ng teacher o kaya produced by DepEd. Opo. Ah, May nakikita nga rin po akong produced by DOST. yan, yung mga ganyan. Tapos, kasi sa internet, pag sa YouTube, ando na agad lahat Opo. Kaya naman merong isang parang nag-viral din. Hindi man siya nag-viral, pero parang panukala, no, na maging responsable na yung mga estudyante at saka eskwelahan pagdating sa paggamit ng internet. So, play nga natin yung video na yon ni report ni Raymond Dadpaas. Ready na ba ang TV? Ito yung report kung saan parang dapat matuto na daw po na maging responsable ang mga estudyante sa paggamit ng internet. Ganon din po dapat maging responsable na rin daw po ang mga eskwelahan sa pagtuturo o paggamit po ng internet. Ayan. Pa-play nga po. Sa RHTV. Ano nangyari? Paano nga pa-contact nga si RHTV? Kung ready na yung aming video. Isin. Oo nga, para mapag-usapan namin ni Miss Sofia. Kung ano. Okay na? Sige. Pa-play nga po yung ating video. Panahon na upang ituro sa mga eskwelahan ang responsableng paggamit ng internet. Ito ang paniniwala ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada kasunod ng kanyang inihain na Senate Bill No. 2934 o an act establishing a safety internet education program in the curriculum for all elementary and secondary schools. Alinsunod sa panukala ay dapat bumuo ang Department of Education o DepEd ng age-appropriate at research-based na programa para sa pag-aral ng mga bata para sa ligtas, ethical at responsableng paggamit ng internet, ganun din kung paano maiwasan at matugunan ang problemang dulot nito para sa mga nasa elementarya at high school. Dapat ding maisalang sa professional training ang mga elementary at secondary school teachers. Hindi rin dapat mawala ang responsibilidad ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Binanggit ni Estrada na sa report ng UNICEF o United Nations Children's Fund noong 2017, isa sa bawat 3 gumagamit ng internet ay bata. Kaya't sila ay delikadong maging biktima ng cyberbullying, online sexual abuse at exploitation, fake news at internet addiction na maaring magresulta sa kakulangan ng pakigsalamuha sa kapwa at malihis sa kalagayan ng tunay na buhay. Kasama din sa UNICEF report na sa Pilipinas ay 8 sa 10 bata ay mataas ang posibilidad na maging biktima ng online abuse at bullying, lalo na't nabanggit ang Pilipinas bilang pangunahing source ng child pornography at live stream sexual abuse trade. Ang Senate Bill 2934 ay susuportahan ng Republic Act 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAIC Act. Giit ni Estrada, mahalagang protektado at ligtas ang mga bata sa paggamit ng internet. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Yan po yung report ni Raymond Dadpaas. No? Dito nakikita sinabi na kailangan siguro magkaroon na ng age appropriate. No? Kasi yung mga bata exposed na ngayon, hindi para sa kanila sometimes yung mga pinapanood nila. Yes. No? Diba? Usually kapag nanonood tayo ng television, na meron niyang ang programang ito ay rated SPG. Ay, super Yun, yun agad ang super nabanggit pagnubay ko. na magulang. Hindi naman. Yung lang, rated G or PG. Rated PG. Yan. SPG masyado ng na yun. Striktong patnubay ng Yun. magulang ang kailangan kapag gano'n na. So, pag mga ganito, so kailangan na rin daw ng training ng mga teachers. Ayan. Pero alam mo, ang una kong gustong tignan dyan, yung pagiging tawag dito yung pagkakaroon ng malakas na internet. Kasi 'di ba hanggang sa ngayon kapag nasa iba kang pampublikong lugar, napakabagal. Mahina pa rin. Napakabagal ng internet. Di ko alam kung hindi ba kayang pondohan.
Malaking pondahan. Tsaka pangalawa, yung sinabi kanina no sa report na ang ating bansa ay isa sa pinaka nangunguna pagdating po sa mga child pornography, Oo nga. tsaka mga sexual abuse, exploitation sa mga kabataan. Bakit? Kasi yung ating internet, ang ating ngayon hindi ko alam bakit hindi nila maban yung mga websites na Websites mayroong na, mga ganitong hindi magaganda tsaka malalaswang videos. Kasi tingnan mo sa Amerika, 'di ba? Ang TikTok kaya nilang iban, 'di ba? 'Di ba? Pero Oo, nabalik nabalik din agad. Oo, pero meron power, may kakayahan ng gobyerno na iban yung mga applications, yung mga website na hindi angkop, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon. Kaya tumataas din po, 'di ba? Ngayon dumadami po yung parang mga sakit no na na-affiliate sa mga kabataan because of yun yung mga napapanood nila, siguro curious sila, nag-iisip sila ano bang meron dito, paano ba to, yung ganun ba. So importante din po yung gabay ng magulang. Tama. Oo, ikaw ba anong edad ka nagkaroon o nakahawak ng cellphone? Hindi ko na matandaan yung eksaktong edad, pero parang lumaki kasi ako na habang nagde-develop pa lang ang internet, kumbaga nasubaybayan ko siya, pero hindi ako from a young age may internet na agad na smartphone, ganyan. Dati meron pa kami ng talagang desktop na computer lang. Doon lang kami makapag-internet. Pag pumasok kaming school, wala na kaming internet. Oo, di ba? Ganun naman, di kagaya ngayon, may smartphone lahat, kahit bata. So, pero kahit nung time na yun may mga nakikita-kita pa rin ako na, kumbaga hindi age appropriate nga. Kasi nga may access ako at hindi ko alam na hindi ko pala dapat tignan yun. Napapanood yun. Samantalang kami nung high school kami, tanda ko. Pinuslit pa nung classmate ko. Pero CD pa yun. Yung mga ganon. Tapos one time lang yun. Parang ano yun? Lahat kami curious. Parang isang beses lang. No? Pero ngayon kasi, high school yun na 4th year. Pero ngayon kasi ang mga bata from Ultimo younger elementary. na access nila yun. Tsaka hindi lang yun yung mga lumalabas na mga ads, di ba? Ay, opo. Ang problema sa pagpapalaki ngayon ng mga magulang, parang ang nangyayari sa kanila, tinitignan nila, pinahinahayaan nila na, sige, yung cellphone, sa kanya na lang yan para manahimik, para Ma-distract. makagawa ang mga nanay ko, anong mga gawaing bahay o kaya mga trabaho. Pero hindi nila napapansin na merong mga nagpa-pop, di ba mga nagpa-pop na parang pag kinlik mo siya, idadivert ka niya sa mga malalaswang pahina. Yes. Malalaswang pages na dapat ay hindi. So, gabay pa rin po ng magulang ang kailangan. Yes. Importante po yan. Pero So, meron din naman sa mga, bawa sa YouTube or sa ibang na parang setting na pwede mong gawing child-friendly lang siya. Parang i-restrict mo yung ibang content. Pero, YouTube Kids, parang ayun, ganyan. YouTube Kids po. Pero una, baka hindi alam ng parent kung paano i-navigate yung website. Pangalawa, baka hindi rin naman ganun kaayos yung pag-restrict. Oo, tsaka May nakakalusot pa din. Oo, nakakalungkot kasi mas mateki pa ang mga bagets Ay, kaysa isa sa pa mga po yun. Yes, nanay, yes. tsaka sa mga magulang. Akala mo yung nanay tsaka magulang magaling na. Yung pala si Lila Bagets ay meron pang mga tinatagong galing pagdating sa pag-discover. Kasi yung mga bagets ngayon, by the nature itself, parang gusto nilang nagdi-discover lagi. 'Di ba? So, paano na yon? So, hindi rin na. At saka napapansin natin, 'di ba, sa mga social media platforms, ang mga bata iba yung kanilang portrayal. So, iba din yung kanilang sa loob. Parang ang dami nilang mukha, no? So na hindi mo na sila makikilala na sometimes hindi mo alam na meron palang pinagdadaanan, pero pag nakita mo sa Facebook, okay lang pala. Pero yung pala deep inside, emotionally unstable na pala siya. Diba? So, yan yung mga dapat din na hindi lang teacher ang kailangan na maggabay sa pagtuturo tsaka sa pagiging responsable sa paggamit ng internet, kundi pati yung mga magulang. Diba? Yes. Ayan. So, mamaya pag-uusapan naman natin, kasi kadalasan sa mga nakukomit, ano ba yung mga batas na may kinalaman sa internet? So, katulad na lang ng mga kanina nabanggit niya, cyberbullying, andyan din po of course yung cyber libel. Ayan, kasi mahilig tayo, ikaw hindi naman to mahilig mag-post si Sofia. Lurker nga to lurker ka ba? Yes, very much. Ang lurker kasi parang tingin-tingin lang. pero hindi nagpo-post.
So pag mga ganun kasi may mga iba na pag sobrang galit, lahat na lang idinadaan sa Yeah. social media. Pinopost yung mga kung ano-ano mga masasamang sinabi. Hindi na pag-iisipan. Not knowing na, uy, pwede ka palang makasuhan ng cyber libel. So sabi nga ni Miss Pia Wurtzbach, Oh. 'di ba? Think before you click. Oh, 'di ba? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng usapang legal. Maraming salamat. Marami po itong gawain si Miss si Miss Sofia Gan sa aming news center. Thank you so much, Sophie. Salamat din po. Ayan at babalik po ang usapang legal. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. 4 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Uy, parang maganda yun the job interview. Abangan nyo po yan, no? Kay Lakay Deo Macalma at saka kay Sister L. Tamang hamon sa ating mga kumakandidato. Bakit ikaw? Ikaw na ba ang magpapababa ng presyo ng gasolina sa Pilipinas dahil magpapatupad yata ng price increase sa LPG ang Petron sa darating na February 1. Ang buong detalye mula kay Noche Kakas. Noche? Yes, Attorney Cam, magtataas ng presyo ang Petron sa kanilang liquefied petroleum gas o LPG. Batay sa abiso ng Petron, tataas ng 70 centavos per kilogram. Magsisimula ang LPG price increase mamayang alas 12:01 ng hating gabi ng February 1. Ito ay epekto pa rin ng pandaigdigang contract price ng LPG sa buwan ng Enero. RH27, Notikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, so sa mga magpapagas, dun sa nabanggit na big oil company, Petron, magtataas sila sa Feb 1. So before Feb 1, kung kayo ay Petron user or oil customer, ayan, kayo po ay magpalagay na before pa Feb 1. Sige, letter E pa ba yan? Enough pa ba yan? Or empty na? Okay, ayan batiin lang natin yung mga palagiang nakatutok sa atin. Ayan, magandang gabi po. Kina, of course, sa nanonood po sa ating DZRH News, sa Facebook po, live po kami. Magandang gabi muna kina Irene Almodovar, kay Miss Mirna De La Cruz, Novelisa Seriano, at si Henry Dolohan, Michael Manalo. Magandang gabi, always listening po sa programa nyo. Stay safe. Dito po nagpapabate mga taga Las Piñas. Josephine Garimbao ng Michigan and Miss Grace Recta. Magandang gabi po. Syempre shout out din po ayan sa mga nakatutok sa atin. Kina tignan ko lang ito. Sa mga DZRH News viewers and followers natin, magandang gabi po. At sa mga nanonood din po sa ating YouTube DZRH TV 4K live stream. Rosemary Montaliana, magandang gabi. Cora Kaburao, sabi niya, Attorney, nice to see you again. Jerry Sumagaysay, Masabara Datu Andam. Sa mga gusto pong makita at mapanood si Attorney Cam, meron po akong TikTok account. Ayan. Hanapin nyo lamang po. Pwede po kayo magtanong doon. Sumasagot po si Attorney Cam pag may time. Ayan. Medyo hindi lang po tayo nakaka-post. Lately, medyo busy, no? Lucy Lerion, watching from Clarin, Bohol. Roxanne Costo, kay Marisa Ampuan. Nanonood po sa may Naga City, Camarines Sur. Kamusta na po dyan? Ano po? Nung nagbiyahe po ako sa Camarines Sur, doon ko na-realize na napag-iwanan po yung mga highway ng mga daan po papuntang south, no? Dahil pag ikaw po ay magbabiyahe from Manila to north, no? Dadaan ka po ng NLEX, ECTEX, TPLEX, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Napakaganda po ng daanan, ano po? Pero pagdating po dito sa may south, no?
Batangas pa lang, Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte, naku po, kawawa po yung mga daanan. So sana naasikaso na, naayos na at mapagtuunan din pansin itong mga biyahe papuntang south. Ano po, kasi napag-iiwanan na talaga sila. Magandang gabi rin po kay Jericho Ferrer at Zoraida Faliorina, nanonood po sa may Mabalacat, Pampanga. Ayan. So again po, kanina pinag-uusapan po natin, no, may kinalaman po sa mga batas kapag napag-uusapan po ang internet. Ayan. At nag-start po tayo dun po sa mga, of course, yung responsableng paggamit po ng internet na dapat po ay tinuturo na sa mga estudyante, ganun din po sa mga kaguruan. Kasi unang-una, nagiging source po ito ng bullying. No, hindi po natin napapansin, pero may mga estudyante, no, na gumagamit ng kanilang mga social media accounts, pinopost sa internet kapag meron silang parang na gustong sabihin o kaya yung mga saloobin na gusto nilang i-post, ilathala. Tapos merong mga ibang matatamaan na kanilang mga kaklase, hindi lang kaklase, may mga iba rin po na grabe, no, may mga estudyante na grabe din sila magbully ng mga teacher. Meron niyang mga sariling mga chat groups, no, kung saan doon nila pinag-uusapan ang kanilang mga guro, no. O bakit ko alam? Isa rin po kasi akong guro, no. Anyway, bago pa magkaroon ng cyberbullying, meron na pong mga bullying, no, na nagaganap po sa mga eskwelahan. In fact, no, ang bullying po, pag sinabi po natin, hindi lang po yan basta pisikal. Yung mga tapang-tapangan ng mga estudyante, tapos mga grupo-grupo, di ba, no? Merong mga na bigla na lang mababatukan kapag may pinagtripan sa eskwelahan, 'di ba, no? Susuntukin na lang bigla, no? It's an act of bullying, no? At hindi lang po nalilimitahan sa physical yung bullying na tinatawag natin. Meron din pong tinatawag na emotional, no? Kung ano-anong mga pinagsasabi, no? Doon sa bata, ano, o kaya sa kaklase, minsan kapag lalong-lalo na, no, nalaman na ang bata po, halimbawa lamang, no, ay walang tatay, no, at ginagamit ang apelyido ng nanay, grabing pambubuli na, no, yung natatanggap ng mga estudyante na ganon. So, ang bullying is not limited only for physical bullying but also emotional, no, verbal, no? At kapag ganito po, kailangan po, no, yung mga magulang natin, bilang sila nga po ay nagiging substitute parental authority, no, na meron silang otoridad, no, doon sa mga estudyante, dapat po ay naa-address ang mga ganito. Dahil meron po tayong meron po tayong batas, no, na ipatupad po yung Republic Act 10627. Kung saan po nire-require po ang mga elementary schools at saka yung mga secondary schools, ibig sabihin, no, yung grade 1 to 6, tapos yung high school, na mag-adapt po ng mga polisiya, no, para ma-prevent yung pagkakaroon po ng bullying sa kanilang mga institutions, no. In fact, sa mga private institution, meron din po sila na mga policies and sometimes po, no, nagkakaroon pa ng orientation, parents, teachers orientation para sa mga ganitong senaryo, no, bullying, no. Papaano kapag halimbawa nagkaroon ng report na ang anak mo ay binubully, ikaw ba, magulang, dapat na dumiretso at kumprontahin ang bata? O ano ba yung tamang proseso? At papaano naman po kung halimbawa, no, hindi po pinatupad ng mga nasa eskwelahan at itong proseso kung saan may nai-report na, parang hinayaan lang na meron palang bullying na nagaganap, ano po ba ang maaaring sanction? Again, inuutusan po, minamandate po na ang mga eskwelahan, yung mga elementary schools and secondary schools po,
ay kailangan ay meron silang polisiya para ma-address kung magkaroon po ng report na meron pong binubuli na estudyante, no? At binubuli ng maaari niyang classmate. Kaya naman baka naman si teacher ang nambubuli, di ba? At kailangan po kapag meron ng mga polisiya, naka-adapt po ito sa kanilang handbook, o kaya naman pinopost nila doon sa mga school wall. Ayan, sa mga wall, sa mga eskwelahan para makita at para talagang mabasa ng mga estudyante na ang mga ganitong aksyon ay hindi dapat tinotolerate ng ating mga school administration. Okay, kapag meron pong bullying, ang ginagawa po, kung sino man po ang nakakita, any member of school administration, kaya estudyante, magulang, ay kailangan i-report po ang nasabing pangyayari para po malaman po, especially po ng school principal o kaya school officer o kaya yung person na designated po ng principal na mag-handle po pag may mga ganitong kaso ng mga cyberbullying, mai-report agad sa kanila. Okay? Kasi kung halimbawa po na hindi po binigyang aksyon ng mga naturang authorities, kasama ng mga, of course, principal o kaya yung person in authority na designated ni principal o kaya naman po yung mga school officer, pag hindi po pinansin ang ganitong report, baka magkaroon po ng mga administrative sanction sa mga eskwelahan. At hindi lang yan, yung mga airing private schools din po, kasama po kayo dito, maaari pong masuspend ang inyong permit to operate. So dun pa lang medyo malaki na po ang sinasabi ng institusyon sa pagdating po sa bullying. Now, ang problema po ito po na sinasabi natin na nabanggit po sa ating batas may kinalaman po sa physical abuse, physical bullying and mental bullying. Ngayon po dahil may internet na, ang mga estudyante ay ginagamit yung kanilang mga account para makapambuli. O paano na po pag ganito So importante po na again mapatunayan ninyo na mayroong ganitong post na maaaring source ng bullying sa inyong classmate o kaya sa ibang tao, Ayan, kaya nauuso po ngayon yung screenshot. Sino-sino ba yung nakabasa, At yung mga meron pang makikita mo diyan, yung mga sumasagot pa o kaya yung mga estudyante na maaaring mag-provoke pa at sumang-ayon o kaya magbigay pa ng mga mas malalang mga words para mabuli ang isang estudyante. So maaaring sila din po ay maging liable. So importante po na of course hindi naman natin sinasabi na ma-monitor lahat ng mga teacher. Hindi naman natin ma-monitor lahat ng mga estudyante na nagpo-post. In fact sa mga college tsaka sa mga high school students, hindi nagbibigay ang teacher ng kanilang personal account. At yung mga teacher, tandaan po ninyo, ang profile po ng mga teacher, ibang-iba to sa pangalan nila. Bakit? Ayaw nila na ina-add sila ng mga estudyante. Sometimes kasi ang ginagawa ng mga estudyante, imbes na magtanong during class, nagtatanong kay teacher through Messenger, o kaya kapag kinuha yung cellphone number through Viber. Ayan. So, syempre, mai-stress ang mga teacher dahil gabing-gabi nagme-message yung mga estudyante. May life din naman ng mga teacher. So, ang mga guro po, ang ginagawa nila, as much as possible, binibigyan nila or naglalagay sila ng parang boundaries, to set, na ikaw ay minsan kasi nakakalimutan, nagiging masyadong komportable ang mga estudyante na nagme-message kay teacher. Ayan. So, pag mga ganito, hindi po actually
Facebook friends, yung mga teacher, tsaka meron very seldom, kaya pwede nilang ma-monitor yung mga ganitong activities. Pero maganda kasi kapag halimbawa, kung yung mga estudyante mismo ang nagsasabi kay teacher, about dun sa mga ganitong circumstances. So, importante po sa mga estudyante, no, na ma-educate sila kung paano gumamit, maging responsable ng mga social media accounts nila, ng social media platforms. Kasi as of ngayon po, syempre, ang hirap po i-regulate ng ating mga social media. Why? Dahil unang-una, yan po ay, of course, produkto po ng ibang bansa na tayo po ay ginagamit lamang po natin. Bagamat ito po ay libre kapag dinownload, hindi po agad masasanction ng government, no? Yung mga, at saka may screen lahat ng government kung yung mga post ba ninyo ay nagva-violate na ng ating mga laws like data privacy law, cyber libel, cyberbullying, identity theft, at marami pang iba. So mamaya pag-uusapan natin ano ba yung mga tinatawag na cyber libel, tsaka ano po yung mga maaaring makomit, no, kapag ikaw ay gumamit ng internet na hindi mo alam, no? At tsaka ano ba ang mga dapat gawin, no, na tayong mga gumagamit ng mga social media accounts, papaano mapoprotektahan ang ating mga pribadong impormasyon. Yung iba kasi, no, parang ayaw pa magbigay ng mga private information, mga ganon, no. Like for example, magkakaroon tayo ng isang unified ID lang halimbawa, no. Ayaw magbigay, pero wag ka sa kanilang Facebook, nakabulatlat lahat kung kailan pinanganak, kung ano ang address, kung ano ang sino ang nanay, ang tatay, no, talagang open to the public, no. Paano nyo mapoprotektahan yung mga pribadong impormasyon ninyo kung kayo mismo inilalathala nyo sa publiko, open to the public, ang inyong mga private information, kung saan yung mga data na yan, no, na maaaring gamitin sa mga krimen, especially sa mga scam. Magbabalik po ang usapang legal, kasama pa rin si Attorney Cam. Oras po natin 15 minuto makalipas ang 7:00 po ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Usapang legal po, kasama si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, Attorney Cam ADTYCAM. Pinag-uusapan pa rin po natin yung tamang responsable na paggamit po ng internet at yung mga batas na may kinalaman dito. So kanina pinag-usapan po natin yung cyberbullying, tsaka yung batas po na may kinalaman, of course, sa bullying, at nagmamandato sa mga eskwelahan, yung mga elementary and high schools, schools na kailangan po, high school yan, na mag-adapt ng polisiya regarding, of course, yung bullying, yung policy nila na, of course, hindi pagtotolerate ang proseso. Paano ba ang proseso kapag halimbawa may nakatanggap sila o may natanggap silang report about bullying. Ngayon po, ano po ba yung mga may kinalaman po, no, sa ating mga yung mga batas in relation to internet. So again po, nandyan po yung ating Cybercrime Prevention Act of 2012, no. Medyo ito po maingay na maingay ito, lagi po itong naririnig kasi nga po nandyan lagi yung cyber libel, yan, no, yung cyber squatting, yung tinatawag natin na identity theft, at saka po yung illegal access to data. Identity theft, no, ano tong mga identity theft ngayon po sa mga social media platforms like Facebook, no, marami pong iba na gumagamit ng mga fake identities, no, ginagamit yung picture, in fact pati yung kanyang mga information ng birthday niya, address niya, nakapost din. Kasi nga, bakit nakopya? Kasi ikaw na original creator o original owner po ng nasabing information, ikaw din mismo inilathala mo, no, ang yung data or yung information na nakapublic pa, no. Alam po natin na pag tayo magpo-post, pwedeng makita ng public, pwedeng makita lang ng mga friends, o kaya friends except sino gumagawa no,
friends. Except, so yung hindi mo gustong makakita ng pinost mo, malalagay mo. Maganda rin po, no, na may mga safety features na nalalaman po yung mga ating mga user. For example, hi sa aming napakaganda at napakabait na Marsico, ayan. Sa aming sales, si Ma'am Evelyn Brahas, yan Tsaka si Rachel, pauwi na sila. Ingat kayo sa biyahe, ha? At ingat din po sa mga nagbabiyahe. So, pag mga ganito po, no, na halimbawa kayo po ay nagpo-post sa mga public information. So, may mga safety features na po pwedeng hindi na makita ng public, pwedeng ito na lang yung mga audience na makakakita. So, na-filter na sila. May mga iba po na ang galing din, no? For example, naghahanap ng mga mutual friends, di ba? Ngayon, hindi mo na makikita, no? Pag kinlik mo yung taong to, yung mga mutual friends niya, hindi mo na rin makikita, no? So, may mga ganun para yung iba kasi nakakapag-gather ng information sa pamamagitan ng inyong mga account. So, marami pa po dyan mga nang-scam. So, ang ginagawa, ninanakaw po ang inyong identity. So, gumagawa sila. So, identity theft, maaaring gamitin nila ito, no, sa mga masasama. Kung halimbawa manghikayat ng mga scammer o kaya manghikayat ng mga investment pero scam pala, no, yung mga ganun. So beware, no, sa paggamit po ng internet and pagpo-post ng inyong mga data information. Again, meron din tayong data privacy, no? Kapag halimbawa, nag-aaway, no? Nag-aaway yung dalawang magkabilang partido, ang gagawin po i-screenshot pa, no? Yung kanyang mga information, tapos ipopost yung pagmumukha niya. For example, driver's license. Itong taong ito, napaka balasubas, balahura, no? Magnanakaw. Isa itong scammer o kaya kung ano-ano pang mga pinagpo-post mo doon, no? Hindi lang maaaring cyber libel ang iyong makumit, kundi of course yung violation ng ating Data Privacy Act. So, importante po na dapat be careful sa mga ganyan na mga ipopost po ninyo. So, hindi lahat po, no, ng mga information ay dapat po pinopost natin, at yung mga nakakakuha po ng information ng iba ay hindi rin dapat na ipinopost din po, no, dahil protektado po ang ating mga mahalagang impormasyon. Tandaan po ninyo, pag kayo po ay nagbubukas ng mga bangko, kayo po ay nag-open ng kung ano-anong account, ano ba ang hinahanap sa inyo? 'Di ba birthday ninyo, 'di ba? So ano pa ba ang mga hinahanap, no? Yung mga of course yung full name ninyo, yung address ninyo, di ba? So, yan yung mga dapat na pinoprotektahan nyo at hindi nyo binibigay basta-basta kung kani-kanino. Okay? Pating ko nga yung mga bossing ko na dumaan kanina. Kami yung mga boss na dumadaan gabing-gabi na, no? Kay President Roberto Nick Dao. Aming syempre, kasama din namin sa aming KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, officer po namin, and of course, andyan din po si Mr. Santi Elizalde. Alright, so again po, no, importante, be careful, think before you click. Ayan, mag-isip bago pindutin ang okay. Ayan, especially kung halimbawa po, no, kayo po ay mga naglo-loan ng mga sa mga loan app na tinatawag natin. So, hindi mo alam kung yung loan app na yon ay registered ba under Securities and Exchange Commission. So, dapat sila po ay registered doon. Kung hindi man, bago kayo makautang, meron kayong babasahin na napakahabang mga terms and agreement, no? Terms of agreement. So, pipirma lang kayo doon o kaya naman, i-agree nyo lang yon. Usually, agree lang yan. Tapos, hindi nyo alam, yung in-agree ninyo, nakakuha pala nila yung mga contacts ninyo, kung saan, no? Diba, kapag hindi ka nakapagbayad ng utang, lahat na ng contacts mo, tinext na nila, na parang ang sama-sama mo na kasi hindi ka nakabayad ng utang na 2,000 piso. Ganyan, no? So, wag po kayong basta-basta magkiklik ng ganun. Again po, don't share any information at utang na loob, no, yung wag kayong basta-basta nagno-nominate kung kani-kaninong number at kung kani-kaninong tao na hindi nyo po nakukuha kung pumayag ba siya o may consent ba siya na gawin nyo po siyang reference number. Yung mga ganun po, no, minsan nakakalimutan na po na iba, basta makautang lang kung ano-ano po mga information na ibibigay, no. Wag po ninyong
ibibigay ang mga impormasyon ng inyong mga kakilala, kaibigan sa mga ganitong mga apps o kaya naman sa mga nanghihingi, kasi yan po ang nagiging source kung bakit marami pong mga kumakalat at nakukuha yung mga numbers kung kani-kanino. At kapag may mga clickbait na tinatawag, pag na-click po nila yun na, no? Nai-scam na po sila. So always be very careful. Again, think before you click. Sabi NEP Awards back, mag-isip muna tayo bago tayo mag-click, okay? Alam ko na ang internet ngayon ay maraming naitutulong. AI, no? Nako, nakakatakot, sabi nila ang AI. Again, ang AI po, meron pong advantages, meron din pong disadvantages. So, kailangan lang po nating malaman kung paano maging responsable, how to use our technology, at hindi po natin ma-abuse and misuse itong mga ganitong new AI-generated information. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin. Thank you so much. At shoutout muna kay Papa Will, kay Mama Jovita, kay Nanay Connie, kay Mama Sinta, kay Tita Erlene, at marami pang iba. Babalik po ang Usapang Legal Monday po, no? Every MWF tayo magkakasama. Ako po si Attorney Cam, and kapag TTH naman po, Tuesday and Thursday makakasama po ninyo si Attorney Rina Seco. Usapang Legal po para sa DZRH. Muli, Attorney Cam po. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye-bye! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron?